Okay, meron tayong dalawang klaseng outlet dito. Meron tayong ordinary na convenience outlet. Tugang ito. So, alam naman natin ang pag-wiring nito, no? So, dito yung line 1 at dito naman yung line 2. So, either of these two holes. Okay? Samantalang itong isang outlet na to, ito ay tinatawag na GFCI outlet, or GFCI means ground fault current interrupter. GFCI. So, itong GFCI outlet ay ginagamit sa mga wet areas or wet location, tulad ng outlet para sa washing machine, or outdoor na outlet, or yung outlet na saksakan ng water heater ng shower, or outlet din na malapit sa lavatory na pwedeng saksakan ng hair dryer or yung dryer, blower. So, ang connection nito, dito yung line 1 at line 2. Line 1 at line 2. Tapos yung ground, equipment grounding dito sa green screw. Kukonek loop mo lang yan dito sa green screw. Okay? Tapos mong ma-insert yung wire dito sa line 1 at line 2, yung dalawang holes na to, either of that. So, you tighten the screw. Okay? So, every now and then, kailangan mo ring i-test itong GFCI outlet. So, just press test. Ganyan. Kapag press mo yung test, mag-trip off yung connection. Wala na ang connection dito. Tapos, just reset. Okay? At least once a month mo i-test ito. Kasi, para ma-ensure mo yung integrity niya, dapat well-functioning siya. Ang GFCI talaga, kapag ka-encounter siya ng a little bit of current surge, or merong ground fault, alright? Or merong tubig na nagkakos ng ground fault. So, mag-trip ito automatically to prevent yung mga gumagamit ng ating kuryente ay to prevent them from electrocution, para hindi sila tuluyan ng makuryente. Okay? So, ito talaga ang gagamitin kapag sa mga wet location, para safety ang gumagamit ng kuryente. Kahit merong talsik ng tubig at papasok sa device na ginagamit or equipment na ginagamit, like hair dryer or hair blower, pwede siyang makakuryente kapag itong ordinary outlet ang gagamitin. Itong GFCI, to protect the user, mag-trip off ang current na ilalabas dito sa ating outlet. Alright? So, dyan lang po.